Nanawagan sa PNP ang isang grupo na itigil muna ngayong election period ang Oplan Katok dahil sa pangambang magamit sa krimen. Paalala naman ng isang abogado, hindi maaaring gamitin yan para sa pilitang pasukin ang bahay ng mga target na kinakatok dahil sa expired ng gun license. Ang tugon ng PNP sa pagtutok ni June Veneracion. Tuloy lang ang matagal ng Oplan Katok ng PNP o yung pagpunta ng mga pulis sa bahay ng mga gun owner na expired na ang lisensya para paalalahanan silang magparehistro muli. Yan ay sa kabila ng pahayag na ito ng COMELEC noong nakarang linggo. Pasensya na po, that is not sanctioned by the COMELEC and that may be at this point illegal. No need to request for clearance from the COMELEC. This is the regular functions naman po ng PNP. Paliwanag ng COMELEC chairman ngayong araw. Kasi po pag deputized agency ka, technically lahat dapat ng ginagawa nyo ay pwede mapakialman ng COMELEC. Sana lang ay kaagad na makipag-ugnayan sa amin ng PNP tungkol sa bagay na yan. We will not oppose, we will not stop, but we will just reassess. Ang panawagan ng Volunteers Against Crime and Corruption sa PNP, itigil muna ang Oplan Katok ngayong election period. Para sa amin, this is wrong timing. Sana itapat nila ito pag walang election period para naman mas kalmado tayo na nakita natin talagang legitimate, anti-criminality ang ginagawa talaga nila. Bagamat wala nakikitang masama ang isang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, may paalala siya. The Oplan Katok cannot be used by the PNP to force entry into your house. Hindi naman yan search warrant. Hindi naman yan arrest warrant. Sang-ayon ng PNP na hindi pwedeng pasukin ng mga pulis ang kinatok na bahay. Hindi rin nila pwedeng puwersahin ang pagsuko sa mga hindi lisensyadong baril. Bukod dyan, na-implement po ito during office hours lang po. sabi ng PNP, walang dapat ikabahala ang mga gun owner dahil magpapaalala lang sila na mag-renew ng lisensya at rehistro ang mga gun owner. Gusto po natin linawin na ang Oplan Revitalized Katok ay iba po sa Oplan Tokhang. Ginawa na rin daw ito noong 2024 kung kailan mahigit 600,000 gun owner ang nabigyan ng notice. Kalahati ng mga yan ang na-revoke ang gun registration as of January 6 ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.